Hi guys, Milap Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kayang pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Six of Fire, Seven of Fire, World card, and the Ace of Air. Okay, merong magbibigay sa inyo ng atensyon dito. Parang nire-resist nyo pa dito yung atensyon na ibibigay sa inyo nitong tao na ito. Okay? Siguro kasi itong tao na ito before may pagka selfish. Okay? Kaya parang kahit na pinupurso ka niya dito, medyo lumalayo ka. Okay? Pero, we have here the Ace of Air. I think, magiging open pa rin or patuloy pa rin ang inyong communication. Yung paglayo yung pagiging cold, distant and cold mo dito is when it comes to emotions. Okay, pero casually, pwede mo siyang i-entertain, pwede mo siyang kausapin, pero hindi ka kaagad na parang papadala doon sa kanyang mga panunuyo at pagpupursige na siguro suyuin ka or ligawan ka. Okay, parang meron ka munang gusto na linawin dito bago ka bumigay sa kanya. Okay, malaki yung chance yung person nyo na ito ay air sign, earth sign, and merong onting fire sign. Okay, and then we have here the messenger of earth. So mukhang seryoso naman siya, ano? Parang handa naman siya dito na gawin or ibigay yung mga gusto mo. And there's a chance also na nagbago na siya. Okay, parang naayos niya na yung sarili niya or whatever it is na nangyari sa inyo in the past is over and done with na yon. May mga pagbabago na nangyari at parang mas seryoso na siya dito, handa na siya dito to commit to you, handa na siya dito na magbigay sa'yo or suklian kumbaga yung mga naibigay mo sa kanya before. So, kumbaga yung binibigay niya na attention sa'yo is genuine. Okay? And then we have here the Ace of Fire, Messenger of Fire, and Queen of Water. Okay. So, deep inside, mahal mo pa rin naman talaga etong tao na ito. Ngayon, kung hindi mo na siya mahal, pwedeng mai-ignite muli yung pagmamahal mo para sa kanya or mapapaibig kanyang muli. Okay, at dahil dyan, pwede nga kayong magkaroon ng new beginning. Okay, a passionate relationship with each other. So, yung pagiging cold mo dito sa umpisa, magiging maapoy at parang makikipagharutan ka na rin at landian. Okay, and then we have here the Moon and the Eight of Earth. Okay. So, sa nakikita ko dito, parang yung mga pagdududa mo before, yung mga kini-question mo ng mga bagay, yung mga bagay na hindi malinaw sa'yo, pwede na mabibigyang linaw, pwedeng maisa sa ayos. Ayan, parang with the Eight of Earth here, parang gagawa niya talaga ng effort to remove all of your doubts, to reassure you, to make things clear with you. Okay? And then we have here the Nine of Earth. And because of that,
I think you will feel more secure dito sa relationship na or connection na ito. Okay? But for now, ito yung nakakita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Messenger of Water, the King of Fire, the Seven of Earth, and the Two of Earth. Okay. So, base sa mga barahan na to, parang merong manunuyo sa'yo. Basta somebody really loves you, passionately loves you. And mukhang napaka-patient nitong tao na ito sa'yo. But up to now, nag-aalangan ka pa rin sa kanya. Okay? Pero talagang siya, mahal ka niya eh. Matindi yung nararamdaman niya para sa'yo. At parang ang tiyaga niya dito. Okay? Parang inaantay ka niya. Pero nag-aalangan ka sa kanya. Okay? Or baka naman kayo yung ganun. Basta pwede nyo pong pagpalitin yung mga sinasabi ko, yung situation. Just apply it according to your situation. Kasi baka napagpalit ko lang yung energy. Okay? Pero ang malakas dito is somebody here really loves you and being patient with you. Pero hindi ka sigurado sa kanya. Okay? And then we have here the Four of Earth. The patience. Again, nasabi ko na yan. Patience, and then Page of Water. Malaki rin yung chance na water sign itong tao na ito. So, patient naman tong tao na to. Parang ayaw naman niya mag-give up towards you. Parang hanggang ngayon, hindi ka niya mabitawan or ma-let go of. Kaya antay siya ng antay sa'yo. Pwedeng message nga siya ng message sa'yo eh. Patuloy ka niya na sinusuyo or nililigawan. Pero ikaw talaga dito, you continue to be hesitant. Parang may wall ka dito. Okay? Pwedeng ayaw mo sa kanya, ayaw mo siyang entertainin, ayaw mong maniwala sa mga pinagsasabi niya. Okay? And then we have here the Eight of Earth, the Three of Earth, the Two of Fire, and the Empress. Okay. So, siguro, makakapag-isip ka din na tipong sasabihin mo sa kanya, sige, let's try, let's work things out. Bibigyan kita talaga ng chance. Okay? Tingnan natin kung anong mangyayari in the future. And I think if you will give this person a chance, mas parang mapaparamdam niya talaga sa'yo kung gaano kanya kamahal at gaano siya kaseryoso sa'yo. So you will feel really loved and parang confident, kumbaga, sa relationship ninyong dalawa. And then we have here the Magician and the Eight of Water. So, sa nakikita ko dito, may parang gagawin naman niya ang lahat, wag mo lang siyang iwanan or layuan. And then, we have here Hierophant. And it can actually lead into a marriage or parang an engagement or a more serious, committed relationship between the two of you. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces,
Okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. So we have here the Two of Air, the Five of Air, the King of Air. Maere itong reading na ito. So malaki yung chance na yung person ninyo ay air sign. Okay. So hanggang ngayon, may doubt ka pa din dito sa tao na ito. Alam mo na sinungaling siya. Or alam mo na basta may hindi siya sinasabi sa'yo. Or pwedeng nagsinungaling na kasi siya sa'yo before. Okay, kaya nahihirapan ka tuloy na paniwalaan yung mga pinagsasabi niya sa iyo. Okay? Itong tao na to, pwede rin na masakit din magsalita. Magaling siyang magsalita. Magaling siya na paikuti ng mga bagay-bagay. So, kaya niya kumbaga na imanipula yung katotohanan. Okay? Pero, ayun, we have here the Four of Water. Parang sobra talagang na-disappoint ka sa kanya. Hindi mo lubos akalain na magagawa niyang magsinungaling or maglihim sa'yo. So, nawala na yung tiwala mo sa tao na to. Kaya kahit ano pang sabihin niya, nandududa ka na sa kanya. Okay, and then we have here the Three of Earth, the Seven of Water, the Five of Fire, and then we have here the Two of Fire. Okay, so pwede rin na mag-reach out sa'yo itong tao na to at makipag-ayos. Pero parang hindi mo agad-agad na pagbibigyan yung request niya na yon. Actually, pwede ngang mag-away pa kayo eh. Okay? Kasi parang magkasalungat yung gusto mo na mangyari nga sa gusto niyang mangyari, especially when it comes to your future or whatever plan that you have for each other or for your relationship. Pero sasabihin niya dito na subukan nating ayusin. Pero ikaw nag-iisip ka na, baka naman may iba pa or maybe maging open na lang ako sa different possibilities kaysa naman sa bigyan ko pa siya ng chance, hindi rin naman kami magkasundo, baka naman wala nang kaming future at nagsasayang lang ako ng panahon sa kanya. Okay, so yun yung mga tumatakbo sa isipan mo. And then we have here the Magician, the Seven of Fire, and Love. Okay, so sa nakikita ko dito, mukhang gagawin niya talaga lahat ng makakaya niya to pursue you. Okay, parang kahit na ayawan mo siya, kahit na maraming pumigil o humadlang sa kanya, parang gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para maging kayong muli. Okay, and then we have here the High Priestess and the Sun. So, sinasabi dito, High Priestess, you are going to make a wise decision. So, gagamitin mo yung utak mo instead of your heart in making a decision. At ang pipiliin mo, kumbaga, yung alam mo na kung saan mas magiging positive, mas magiging masaya. Okay? So, kung feeling mo magiging masaya ka sa kanya, babalikan mo siya. Pero kung feeling mo mas magiging masaya ka na wala siya sa buhay mo, ayun yung pipiliin mo. Okay? And then we have here the Tower. Kasi nga, kung nagkamali ka ng pinili, we have here the Tower. Meaning, magugulo lang muli ang buhay mo. Okay, and I feel like since ang sinasabi dito, gamitin mo ang utak mo kaysa sa puso mo. So, I guess the wise decision is staying away from this person.
Okay, kasi may history na siya ng hindi maganda. Okay, tapos parang alam mo na yung ugali niya. Unless maipakita niya talaga sa'yo na nagbago siya. Okay. Pero ayun, we have here the Tower. May possibility na gumuho lang ang lahat. Or maging disaster na naman. Kung mamamali ka ng desisyon or kung yung puso mo yung susundin mo. Okay, and we have here the Seven of Water din kasi na nagsasabing may iba pang choice. Or make the right choice for you, for yourself. If you feel that it is not the right choice, then do not make a choice. Parang ganyan. Okay? So, for now, ito'y nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.